Good morning guys. So papunta ko ngayon sa work. May nag-message lang sa akin kahapon, no. Sabi niya, kuya, nag-chat kami. Sabi niya, kuya, sino ba ang magbabayad sa bahay? Kasi galing daw siyang Middle East. Sinong maghanap ng bahay? Guys, dito sa Canada walang libreng bahay sa employer. Swerte ka kung ang employer ay mag-provide free. But mostly o sa mga dito sa mga employer ay walang libre, no. Mag-provide lang sila ng accommodation pero magbabayad ka pa rin, no. In a minimal amount lang naman payment sa renta, pero hindi naman yung iba. Pero yung iba, ikaw talaga ang maghanap. So kung direct hire ka at employer ang nakipag-transact sa iyo galing ibang bansa, no, sabihin mo sa employer na wala ka, kasi magtatanong yung mga employer, mayroon ka bang kamag-anak dito? Halimbawa, dito ka sa Calgary, Alberta, tanungin ka na mayroon ka bang kamag-anak dito sa Calgary, sabihin mo wala, para ang employer ang maghanap sa iyo ng bahay dito. At huwag kang mahiya, sir, ano ba yung arrangement sa bahay, sa accommodation, kung sinong magbabayad sa damage deposit, sinong magbabayad sa 1 month advance, or ang employer, tapos i-deduct na lang sa sahod mo, no, parang ganun. Kung consultant naman ang mag-process sa yung papel, huwag kang mahiya, sabihin na how about the accommodation, how about the bahay, the rent sa kwarto. So tanungin mo, kasi ito yung misconception sa mga ibang bansa, kasi akala nila pag na-hire sila dito sa Canada, yung employer ang mag-provide ng bahay free. No, hindi. Karamihan ay wala. Swerte ka kung i-providean ka ng, ang employer mo ang mag-provide free accommodation sa iyo. Katulad sa nangyari sa akin, no, sa amin dito, yung employer namin sa hotel, kasi kami nag-work, na-hire kami sa isang hotel. So habang ang employer namin naghanap pa ng bahay na matuluyan namin, doon muna kami sa hotel nagstay ng 1 week. Doon ako nagstay sa hotel ng 1 week. So akit ako sa taas kasi yung room ko nasa 5th floor, tapos magtatrabaho ako bilang isang housekeeping, kasi housekeeping ang pasok ko dito noon, yung pathway ko. Tapos yun, hanggang 1 week yan, 6 days ata or mga ganun. So almost 1 week. Tapos ngayon, yung employer naghanap ng accommodation nung may nakita na siyang bahay. Dahil sabi ko, sir, wala kaming baon na ganung halaga, kasi magdi-deposit ka ng advance deposit o advance damage deposit at saka yung 1 month rent. So nasa mga $600 to $700 yun. Sabi ko, sir, wala akong dalang ganyang pera. So ang ginawa, ang employer ang nagbabayad sa amin, tapos gideduct na lang siya. Kami ang pinapili magkanong deduction every payday. So pinadeduct ko siya ng 100 every payday. So bali 7 deductions. So parang ganun. So ganun yun. Hindi katulad, mayroon ding mga consultant guys, no, na dati mayroon akong kakilalang consultant dito na marami din siyang napasok dito sa Canada, mga Filipino. Sunduin sa airport, ihatid sa bahay, kasama na yung singil sa bahay, sa deposit at saka sa advance. Ang hindi lang maganda, kasi ang deposit sa bahay dapat i-refund yan, pero napunta doon sa consultant. Pagkatapos ng sundo sa airport, ihatid sa bahay, wala nang pakialam kung may bigas o may kanin o may kaldero, wala, lahat. Tapos 200,000 ang singil sa Pilipinas. Grabe. So yun, huwag kayong mahiya magtanong sa inyong employer or consultant yung about accommodation, kasi ito yung mahirap pagdating mo dito, wala kang kamag-anak, wala kang kaibigan na magtulong sa iyo. Mahirap talaga yan. Okay, salamat guys, papunta akong work ngayon. Today is Friday. See you.